So today, guys, we're gonna draw challenge. So wait, wait. So the team is wait. Team is oh wait. Ang holiday para umabot sa kanilang mga kailangan para sa salubong ng bagong taon. Karamihan para Okay. makasama ang kanilang So pamilya, the team iba is naman balik sa realidad. Isang araw bago ang bistarat ng bagong taon, haba ang pila papasok ng paliparan. Ibang usapan din sa check-in counter. Pero para sa ilang namin nakausap, mas maayos daw ngayon ang sitwasyon. Si Zenny, Okay, magpapakasal okay. sa New Zealand kasama ang tatlo sa libutan. the team is Christmas tree. Let's draw it. Actually, dapat mga 4 o'clock, 5 o'clock pa kami pwede. Kaya lang, inagahan na namin para hindi hassle. Pero kung merong mga aalis, makasama ang pamilya, merong ilang hindi magkakasama sa salubong. Si Juliana taga United Kingdom na. Ngayon lang ulit nagpasko kasama ang inang si Chodora matapos ang 16 na taon. Pero dahil pasokan nga ng mga anak ni Julian, kailangan nang bumalik sa UK. Masaya. Namiss ko talaga sila. We'll try to come back. Yung po, pag-check sa mga comment. Ano mga mamimili, ang sabi nga nila, yung mga nakausap natin kanina, hindi mabenta Toronto. Pero dito sa mga presyo, kung dito nasa likod ko, kahit umulan, talagang habol yung mga mamimili. Yung iba galing pa sa Cavite, may nakausap tayo kanina, galing sa Makati, sa Molonga po, at galing din sa Bataan. Kaya, sila daw, bagong taon, sila ng pagbili nila ng mga firecrackers. Very good, maraming salamat, Jesse Busan. Samantala natin po ng mga operatiba ng Caloocan PNP ang mga miyembro umano ng carnapping group na sakot sa Retangay Modus sa Tanzac, Cavite. Target umano ng mga suspect ang mga nagpaparenta ng sasakyan sa social media. Exclusive ng papatuon, Jeff Caparas. Na-corner ng mga operatiba ng Police Substation 5 ng Caloocan City Police ang lalaking ito sa barangay Kalibuyo, Tanza, Cavite. Katabi niya isang pulang mini SUV na kanyang umanong tinangay matapos rentahan. Ayon sa Caloocan City PNP, sa halip na isauli ang sasakyan, pinambabayad pa umano niya ang may-ari. Sarili niya sasakyan, ipinapatubos sa kanya. So, ngayon sir, to the help of Regional Intelligence Division natin sir, sa National Capital Region Police Office natin sir, nagkaroon tayo ng follow-up operation sir. Agad na naaresto ang suspect kasama ang kanyang kasabwa. Sa investigasyon, miyembro ng carnapping group ang mga suspect na renta ang modus. Pag nakuha na nila yung sasakyan, sinasangla nila sa ibang tao or binibenta nila dahil legit yung documents. Lihitin mo yung mga dokumento sir, at the same time sir, pagkatapos nilang maibenta sa certain amount, sa mababang halaga, siyempre sir, maiinganyo yung mga tao. Too good to be true yung presyo. Isa si Elias Angelo sa nabiktima umano ng grupo. May kumontak sa kanyang isang babae mula sa sinalihang rent-a-car social media page. Bali yung nangyari sir, November 14, pumunta po ako sa sinasabi niyang address para ihatid ko yung kotse ko. Opo. So usapan namin until November 2 weeks lang po. Binayaran niya naman po yan. Bali lihitin mo po lahat ng mga requirements po nila like passport, tsaka yung even yung driver's license nila ano sa QR, yung QR meron po talaga. Kaya parang tiwala po talaga kami sir. Pero dumating na ang araw ng pagsuuli sa sasakyan. So, yun po, ano na ako sir. Kinabahan na po ako. Muntik na rin matangay ng grupo ang sasakyan ni Elias Edward. Na nitong Nobyembre rin kinontak sa social media ng babaeng suspect na nakausap ni Angelo. Nag-chat ako bali sa kanila, tapos sabi ko, akin na po yung unit ko, ganyan gagamitin ko po kasi pang-attain, mga ganyan po. Nagbugot ako, ang dami ng rason po na ayaw ko unit ko. Hanggang mapag-alaman na lang niya, nasakot pala sa renta kay modus ang babaeng kausap niya. Biglang nila po sa, hindi ko po kilala dun sa group na ayun na, pinost yung mukha nila na scammer nga na nangyari, tanga yung skin nila, dami na po namin.
sabi ko baka ayun nga, baka na-chop-chop na, hindi na po balik. Ayon sa PNP, pinepeke ng mga sospek ang pirma ng may-ari ng sasakyan para muli itong maparenta o maibenta. Forge yung pirma ng owner para magmukhang totoo sir na legit yung dokumento na sila na ang may-ari. Desidido ang dalawang biktima na sampahan ng reklamo o mga sospek. Itinanggi naman ng mga sospek na bahagi sila ng isang carnapping group at di rin umano nila kilala ang babaeng mastermind sa modus. Hindi ko naman po alam na kwenta po yung pinapasok sa amin na unit. Ngayon po, yung unit po talaga pinakamaster ko na kumukuha ng mga renta kayo na sasakyan. Puputusan niya lang po ako ibenta, tapos pag nabenta na ko, ibibigay ko sa po sa kanya yung pera. Hindi ko po talaga alam. 5 sasakyan na sangkot sa renta kay modus ang na-recover na ng pulisya. Maharap naman ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act at robbery expulsion. Patuloy din tinutugis sa Caloocan City Police ang dalawa pa rin ang kasabwat. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang 2025 General Appropriations Act na naglalaan ng mahigit 6 na trilyong piso sa mga proyekto at programa ng pamahalaan para sa susunod na taon. Pero nabito o hindi inaprubahan ang nasa 194 billion pesos na alokasyon dahil inilaan umano ito sa mga gastusing hindi sumusuporta sa prioridad ng administrasyon. Nagpapatuon, Pia Gutierrez. Matapos busisiin ang bawat probisyon at linya sa nakalipas na 10 araw, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6.326 trillion peso General Appropriations Act o GAA para sa taong 2025 ngayong araw. This budget reflects our collective commitment to transforming economic gains into meaningful outcomes for every citizen. It is designed not just to address our present needs, but to sustain growth and to uplift the lives of generations that are yet to come. I'm putting designs. Ang kabuang 194 billion pesos na alokasyon sa mga gastusin at programang hindi umano naaayon sa mga prioridad ng administrasyon. Sa gitna ito ng kaliwatan ng batikos ng ilang grupo sa ilang umanong questionable provision ng budget at mismo po ng Pangulo sa hindi umano It's so small. I was older. ng mga mambabatas. Okay, goes that. Salamat po sa inyong pagpulatos Okay. sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng Hey, this is mine. sa President's proposed budget. Malaking bahagi ng nabito So, ng budget ang 160 what do you write mine? pesos na line items sa ilalim ng program appropriations na ayon kay Marcos Okay, ay lumobo ng that's all I nasa wanted no more. sa ilalim ng Kongreso. Done. Hindi rin aprobado ang